Tayo, nauso mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, lalo na po yung nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Pero bago yan, meron nang nauna mga insidente sa Calamba City. May pinatay din estudyante sa Nueva Ecija. May dalawang estudyante ding namatay sa shooting sa school, pero pinakamatindi nga itong sa Tacloban City. Sige. So ngayon po, ano ba ang mga dapat gawin kapag may active shooter sa mga eskwelahan? Para bigyan tayo ng tips. Ay makakasama po natin dito sa studio si Ginoong Jason Barcelon, ang Training Director ng TACMED PH. Good morning. Good morning, Jason. Good morning mga idol at sa mga ating pakinig. Ang TACMED ay ang ano nga ba? Tactical medicine. Tactical Emergency Services. Tactical Medicine. So si Jason ay Training Director ng TACMED PH. Yan. Okay. So, Jason, gano'n ka nakatagal? Ikaw talagang training director? Yes, idol, more than a decade na natin ginagawa to actually. Tapos hanggang sa napagtipon-tipon na natin yung mga like-minded na partners natin na tulad sa mga veterano ng SWAT, veterano ng military. So nagsama-sama dito. So talagang kayo ang nagtitrain? Actually, yes, isa kami sa mga nagpo-provide ng mga advanced training sa ating kapulisan at military. Ayun. So, ito ba yung first time na may ganito katinding nangyaring pamamaril sa mga eskwela sa inyo sa iyong pagkakaalam? Actually dito sa atin, hindi naman ito first time, pero sa abroad napakadalas nito. Pero dati kung babasahin natin yung mga kahit yung mga news archive, meron naman nangyayari naman to. Pero ngayon mas matindi na siya kasi bukod sa may exposure sa media, may social media pa. Tapos iba to kasi maraming nasaktan. Marami. Jason, ano ba yung ibig sabihin nung active shooter? Yes, idol. Ang active shooter kasi is a mass murderer bearing a single or multiple firearms. Na ang intention nito is makapanakit o pumatay. Yun lang ang nasa isip ng isang active shooter. Tapos, yung sa klase ng atake sa paaralan, gumagamit ng isa o higit pang baril, 'di ba? Yung nangyari ngayon sa Cavite, sa Tacloban, I mean, very rare instance to na dalawa yung shooter kasi usually isa lang ang shooter. Ito rare instance to na dalawa ang shooter. So ano ang posibleng mga nagiging motibo ba? Napapag-aralan din nyo ba yan sa TACMED PH? Exactly, idol. Bukod sa sinubaybayan na natin to noon pa, like more than a decade ago, yung mga researches nito, ang number one na motibo ng active shooter, na laging may motibo ang isang active shooter, ang number one is revenge o yung paghihiganti. Oo, tama, idol. Sila yung victim or claiming to be a victim of bullying. Yun. O di kaya naman ay crime of passion. Tipong si crush, may iba na palang crush. Tapos yung pangalawa na medyo sensitibong topic is yung mental health problem. Yan, A maniac, psychopath, depression, o may personal problems that lead to snap or trigger their psychotic tendencies. Ang pangatlo naman na lubhang napakadelikado rin para sa lahat is yung terrorism o terorismo. May dalawang klase yan. Terrorism by religion. Ito yung merong mga false interpretation ng religion nila that leads to extremism tulad ng mga ISIS. Yan yung mga fanatics na. Yes, exactly, idol. At ang pangalawang klase ng terorismo dito is yung mga cult-like political affiliations. Sorry to say, pero ito kasi yung reality. Katulad niyan yung mga grupong makakaliwa. Sobrang fanatic at parang kulto na sila eh. Tulad din ng mga DDS. Parang gano'n na sila mag-isip. sorry to say, pero yung mga nakakatakot talaga eh. Kung from observation standpoint, ganyan yung mga dapat natin binabantayan. Okay. So, ano pa yung motives? Meron pa? Yes, idol. May pang-apat pa. Yung chemically induced violence. Yan. Ito naman, yung mga attacker ay nasa impluensya ng droga or alak. Kasi pag ang spirito ng alak o droga pumasok na dun sa utak ng tao,
wala na eh. Ang tapang niya na eh. Parang Ang lahat tapang na. pwede niya nang gawin. Trip na. Yes, correct, idol. Oo. At ang panghuling motibo, ito naman ay ang pinaka-uncommon, ngunit hindi dapat ipagkibit-balikat. Ang domestic dispute, mga idol. Yun. Oo. Ito ay relationship problems and custodial dispute ng mga magulang which leads to violence. Tipong sa eskwelahan nagpang-abot yung nagbabangga ang panig ng mga magulang. So, outsider ang attacker dito, hindi estudyante. Kundi yung mismong mga magulang or guardian ng estudyante. Napapansin ko lang, Jason, kahit sa US, bakit kalimitan school ang tinatarget? Yes, kasi totoo. Doon kasi mas vulnerable ang population. Oo. So, yung mga attacker, mas doon kasi nade-develop. Kasi sino ang kadalasang attacker? Mga estudyante, di ba? Mga Oo. teenager. So, lalo na sa US kasi, madaling magkaroon ng mental health problem yung mga estudyante. Tapos, yung resources nila na parang hindi katulad sa atin na mahigpit yung gun laws. Sa kanila, maluwag. So, lahat pwedeng humawak ng barel nang walang training. Unlike dito, yung lahat ng humahawak ng barel, halos lahat ay responsable na may lisensya. Sa US napakadalas yung napapanood ko sa US yung Exactly. yung sa mga show talagang ang dami ng mga active shooter sa mga Yes. paaralan talagang tinatarget nila. May binabanggit na 5 stages of an active shooter. Ano yun? Yes, tama, idol. Yun yung 5 phases or stages, tama. Sa Tagalog, 5 yugto ng isang active shooter. So, yung una is yung reverie or vision. Sa Tagalog, ito yung literal na nananaginip ng gising. Nagpapantasya yung active shooter kung gaano karami yung kaya niyang patayin. Anong magiging itsura ng mga babarilin niya. Grabe, no? Kung paano nagmamakaawa. Oo, ilang araw bago niya gawin yun, pinapantasya niya na yun. Okay. Oo. At ang mga active shooter kasi, lalo na sa abroad, nagpapataasan ng number yan. Halimbawa, yung active shooter last year, 12 yung napatay niya. Yung magiging active shooter ngayon, tatry niyang i-beat yung record doon. Ganon sila magpantasya. Kaya pala nasusundan agad lagi. Yes, Kasi idol. So, Tama. ano pa yung stages? Pangalawa is yung planning stage. Yung dito nagkokolekta ng datos yung active shooter. Inoobserbahan niya yung security, kung gaano ba yung resistance ng security pag nilusob ko yung eskwelahan na yan. Okay. May baril ba yung security? Alerto ba yung security? Okay, anong sunod? Yes, ito na yung prep stage or yung preparation stage. Dito nag-aarmas na yung active shooter. Kung saan man siya naglulungga, kung sa bahay, nag-iipon siya ng baril, nag-iipon ng bala. Pampasabog, gumagawa ng pampasabog. Nagpe-prepare siya ng mga panaksak, mga knife, ganyan. Pang-apat na. Yes, ang ating approach. Ito yung pinaka-importante. Actually, ang approach stage kasi, ito lang naman yung on the way na si active shooter doon sa Papunta target. sa target. Yes. Or, nandoon na siya sa target area, pero nagtatago siya halimbawa sa CR. Nagtatago lang siya Umahanap doon. ng tiyempo. Umahanap ng tiyempo, idol, exactly. Napaka-importante ng stage na to kasi ito na yung last stage na pwede sana siyang ma-intercept, ma-prevent sana yung mangyayaring active shooting. Mangyayari ang prevention doon kung may nakapansin doon sa shooter. Na may dalang armas, may dalang gano'n. Suspicious yung galaw. So, maire-report agad. So, yun yung last stage. Hanggang umabot na tayo sa actual execution stage. Okay. Ito na yung actual na pag-atake ni active shooter. Tsaka, or nung mananaksak, yung slasher. So, ang tanging magpapahinto na lang dito ay yung kahandaan ng mga defender at otoridad. Kabilang dito yung mga guro, estudyante, tsaka yung mga school administrators. Sige. So, preventions. Ano ang paraan natin Para maiwasan itong pangyayaring ito? Yes, actually, this is highly preventable naman, idol. But not 100%. So, ang pinaka-effective na nakikita natin dito is yung tinatawag na community approach o ang inclusive approach. Ito yung paraan upang maiwasan ng mga ganitong sakuna. Dahil ang kaligtasan ng mga kabataan, idol, at ang paaralan, hindi trabaho ng iisang guro lamang, kundi trabaho ng lahat. Kumbaga, responsibilidad ng lahat yan. So, dyan papasok yung prevention number 1, yung early detection and reporting.
Ito kasi yung may mga warning signs na Ano yun? na sana ay naoobserbahan ng mga Okay. kapamilya, kaklase, kaibigan, mga guro at school counselors dahil nakikitaan ng estudyante ng mga red flags. Tulad mga ng yun? tulad Yes, ng tulad ng madidilim o violenteng social media post and Oo, conversations. Okay. Research trends sa kanilang mga mobile gadgets or computer, gaya ng magre-research sila ng paggamit ng armas, pati yung mga documentary at mga news article tungkol sa mga school shooting, kung paano nila gagayahin yun, or even researching yung ating juvenile justice So, system. katulad na nangyari sa Tacloban. Exactly, Yun. idol. At posible rin na mayroong verbal or written at electronic threats o yung pagbabanta ng shooter sa pamamagitan ng text or chats. Okay. So, pag may mga ganyan pala, dapat i-report agad. Yes. Huwag Oo, red baliwaliin. flag na yun. Correct. Huwag pagtawanan. Biro lang, joke lang yan. Oo. Correct. Dapat pala seryosohin lagi. Correct, idol. At isa pang red flag dyan is kasama yung depression and changes in behavior. Kasi baka may pinagdadaanan na pala yung bata mentally. So itong mga bagay nito ay kailangan na ire-report ng maaga sa mga guro, magulang, healthcare professionals at law enforcement agencies upang bigyan ng tamang assessment, intervention Yun. at counseling. Kasi ang problema sa atin, kapag may mga ganyang nire-report na akala nila simple lang, binabaliwala lang. Yes, Ano lang pinagtatawanan yan? pa. Pinagtatawanan Pinagchichismisan ba? Oo, So, yun dapat pala, grabe seryoso na. talaga tayo Yes. dyan. Okay. Exactly, idol. So, yun ang mga dapat sa prevention. Mm-mm. Pag sa pag-atake na sa school, actual na, nag-atake, ano ba dapat gawin? Yung Yeah, response yes. and management. Yes, ito na yung response and mitigation. Tama, idol. Ito yung lubos na dapat paghandaan. Kung nagsasagawa kasi tayo ng fire drill at earthquake drill sa mga paaralan, this is a wake-up call na siguro. So, Panahon dapat na. may mga drill din tayo sa may mga active shooter? Exactly, idol. Oo. Panahon na para isagawa natin yung mga active shooter drills. Oo. Dahil, idol, sa totoo lang, higit isang dekada na nating ginagawa ito on a minimal scale lang. Yung mga nagpa-participate lang na school. Kasi hindi naman napapansin dati sa atin, di ba? Oo, Yung active hindi. shooter. Mm-mm. So, dapat dito, natuturuan yung faculty and personnel at ang susunod na mga scenario drills, kasama na yung mga mismong estudyante. Kasi it's a controlled environment for a controlled chaos. Yun yung target natin. May dapat bang baguhin sa disenyo ng mga school? Kasi sa atin, yung pinto ng school natin, napakasimple lang. Tapos yung mga Exactly. bintana. Hindi katulad sa US, meron silang, yung pinto na pag may double, ano ba yung tawag? Double. Yes, Oo. exactly. May mga double latch. Oh, yes, idol. So, dapat ganun na din ang school natin. Yes, idol, pero medyo parang malabo yun kasi isang mga pondo nga lang sa maayos na classroom, di ba? Nawawala pa eh. Oo. Importante, may drill. May drill. Importante may drill at may kahandaan at may knowledge talaga yung mga staff ng school. Jason, meron akong tanong. Yes po. Kung lahat ng prevention ay nagawa na ng mga victim, nung Family. mga family, yung kunwari, active Eskwela, siya, oo. Pinapayo mo ba na kung walang-wala na is lumaban? Actually, that is the last part. That Oo. is the last Resort. Kasi. Yes. Oo. Kasi kung sa earthquake drill, meron tayong duck, cover, and hold. Sa active shooter, meron tayong golden rule na run, hide, fight. 3 words lang yan. Yan ang Run, tatandaan hide, fight. natin. Yes. So, tumakbo ka hanggat makakatakbo, makakalayo. Yes. Pagka Then- may active shooter, tumakbo ka palayo. Oo. Much better kung pa-zigzag yung takbo mo kasi kahit ang experienced shooter, hirap yan tamaan ang taong tumatakbo na nagzizigzag. Okay. So, Yes. para makaiwas sa bala, no? Yes. Ang pangalawa is hide. Kung hindi kayang tumakbo o walang pagkakataon tumakas, ay magtago. Magtago sa classroom ng tahimik, i-silent ang mobile phones, Oo. lagyan ng barricade ang mga pintuan at bintana upang hindi makapasok ang attacker. Patayin din ang ilaw, idol. Alamin kung ano ang pinagkaiba ng cover at concealment. Ang cover kasi mga idol, di ba? Pag sinabi mong cover, yan yung pader. Oo. Yung sementadong pader. Hindi lulusutan ng bala. Samantala, ang concealment, ito lang yung mga hindi ka makikita ng shooter. Ilalim pero, ng mesa, yung yes, mga ganon. lulusutan ito ng bala. Tulad na ilalim ng lamesa, plywood na pader, Oo. ganyan. So, nakita ko sa Tacloban, nag-video pa yung mga estudyante. So, nag-video pa, na-post pa nila. Tas, Lalakas ang iyakan. tas ang iyakan. Oo. So, dapat talaga
iwasan mag-video kasi yung nagbibideo isa doon, ang balita ko, isa siya Na baril. napatay. Oo. So talagang takbo, magtago, ano Yes. pa isa? Ang pinakahuli, yung last resort nga na nabanggit ni Sir, is yung paglaban. Di ba? Yan kung makasagup. Kung makahanap walang-wala na. na talaga. Yes, run, hide, and fight. Ito na yung last resort talaga. Dito kailangan kasi ng mindset. Ang proper mindset sa ganitong insidente ay yung sarili mong survival. Kapag nakapasok ang active shooter, wala ka nang matakbuhan, wala ka nang mataguan, lumaban ka na ng buong loob at buong lakas. Itatak mo sa isip mo na kung hindi ka lalaban, ay siguradong tatapusin ka ng active shooter. Kasi wala na ibang drive yung utak ng ng active shooter, kundi pumatay. It's either So, pero- ikaw or ako. Yes, Pero exactly. kung makakatakas ka, Tumakas ka. tumakas ka talaga. Tumakas. magtago. Yun ang the best option. Last option mo Last- talaga yes. yung paglaban. Exactly, idol. Ayun. So yun. Wala na tayong oras. At At least sarap sana na-cover ng natin. discussion. So kayo sa TACMED, nagtuturo kayo ng paano makakaiwas, paano mga dapat gawin kapag may Yes. active shooter. Yes, idol, exactly. Pag may mga gusto mag-invite sa iyo, mga eskwelahan, pwede kayo. Yes, sir. magpunta. Opo. Kasama sa advocacy natin yan na makatulong Ayan. talaga. Ano yung social media page ninyo So, pwede para kung kontakin. sakaling... Yes, pwede tayong kontakin sa TACMED PH na Facebook page. Ayun. TACMED HPA. So, Thank you. yung mga Thank- school natin, mukhang, lalo na mga private school, mukhang marami ang magpapatraining dahil nga sa nangyaring ito sa Tacloban. So, dapat din talaga nahigpitan ang mga gate, Yes. ang pagpasok, ang inspection. Oo. So, may nais ka pa dagdag, Sir Jason? Lasting na lang, no? Kasing importante rin kasi ito ng run, hide, fight. Oo. Yung tamang first aid sana, na doon dapat yon. Kasunod yun ng training. Dapat inclusive siya sa training. Kasi ang mga ganito kasing bagay, may mga mechanism of injuries dito na syempre penetrating wound, mga tama ng bala, ganon. So pag hindi mo na-address yung mga ganitong klase ng injury, within 3 to 15 minutes, sigurado mawawalan ng chance ang mabuhay yung ating mga victims. Saka dapat yung mga school, merong mga hotline numbers na nakapaskil siguro. Exactly, tama po. Emergency response, police, medics, and kung ano-ano pa. Jason, wala na tayong oras. Ang sarap pa sana ng kwentuhan natin. Maraming salamat sa iyo. Oo. Maraming salamat din Baka po, sa ibang mga idol. program, ma-interview din Sa si ibang Jason. program. Okay. Oo. Paano? Paano? Tapos na po kami. Susunod na. si Anong Victoria ganap? Tulad, anong ganap? At Christian Yosores. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ingat Thank po you. tayo.